Sa sandaling ang lakas ng panlilinlang at kasawian ay umabot sa limitasyon, biglang nabuo ang isang underground maze. Anuman ang lokasyon, na kung saan ay isang piitan, ang enerhiya ng mga patay ay nagpapalakas ng kapangyarihan nito at lumilikha ng matamis na pain upang makaakit ng mas maraming pagkain. Palaging maraming halimaw ang nakapaligid dito dahil may nakatanim na artifact sa puso ng piitan. Kung mas luma at mas mapanganib ang piitan, mas makapangyarihan at mas mahalaga ang mga artifact. Maaaring ito ang dahilan kung bakit, sa mga nakaraang taon, sa halip na pangalagaan ang kanilang mga mamamayan, maraming kaharian ang tumutuon sa pamamahala ng mga piitan at paghahanap ng mga artifact. Ang mga piitan na ito ay umaakit sa puso ng mga tao. Ang ilang mga sundalo ay nasa gubat. May nakakita ng bulaklak at sinusubukang hawakan ito nang huminto ang kanyang kasama, at inutusan siya ng explorer na si Stek Atelier na mag-ingat dahil matutuklasan siya at malalason kapag hinawakan niya ang halamang iyon. Humingi siya ng tawad at umatras. Hiniling niya na huwag silang gumawa ng anumang bagay sa kanilang sarili, lalo na kapag sila ay malapit sa piitan. Tinawag ni Gerald ang explorer at hiniling na tumingin siya roon nang makakita sila ng piitan, na ikinagulat nila. Ipinaalam sa kanila ng explorer na isa ito sa pinakamatandang piitan sa kanilang kaharian. Inutusan ng isa pang sundalo ang kanyang kasama, si Bolstock, na ay unpack ang mga bagahe at ihanda ang mga sundalo sa kanilang pagpasok sa sandaling may handa ang kanilang mga pangunahing pagsasaayos. Nagulat siya nang maunawaan niya ang ibig niyang sabihin ngayon. Bagamat umabot ng isang buong linggo bago makarating doon, ipinapalagay niya na ang 2 linggong round trip ay sapat na oras para maglaro ang magkapatid, para hindi na sila mag-aksaya ng oras. Nagtataka si Stek Atelier kung gaano siya kagaling dahil sa napakaraming sundalong kasama niya, at kumuha din siya ng class explorer na katulad niya. Wala siyang dahilan para tanggihan ang alok kung makukuha niya ang kanyang bahagi, ang piitan sa harap nila ay kasing delikado. Hindi, level A iyon, at hindi niya maisip kung ano ang maaaring nasa loob. Gayunpaman, sa dami ng kapangyarihang ito, dapat itong posible kaysa malamang. Ito ay dapat na higit sa malamang. Ipinatawag ng prinsipe ang explorer upang tumingin doon at lumipat pa, at pinatunayan niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinaaktibo ang kanyang kakayahan sa paghahanap ng landas na antas 7, paghahanap ng pinakamaikling ruta patungo sa kanilang target na destinasyon. Ang paghahanap at ligtas na makarating sa pinakamabilis na ruta ay ang kalidad ng activated animal instincts ng isang A-class explorer. Ang isang antas ng 6 na kasanayan ay nag-maximize sa mga pandama sa mga daliri ng paa at daliri at pinahusay na pandinig na may kakayahan ng echolocation. Ito ang kakayahan na lampas sa pandama ng tao, ang pagtuklas at pag-vibrate ng sonar. Katulad ng wizard clairvoyance, naging kabuhayan siya ng mga kasanayang ito sa paggalugad. Dahil hindi ito nakikita ng iba, nag-alala ang kawal na tila kulang ang explorer, kaya naisip niya kung dapat ba silang magtiwala at sumunod sa kanya. Natitiyak ng isa pang sundalo na hindi siya kinuha ni Sir Gerald nang walang anumang dahilan. Maaaring mayroon siyang ilang mga espesyalidad, kaya gusto niyang magtiwala sa explorer. Pinamunuan niya silang lahat at inutusang dumaan sa lugar na iyon. Pero nagpasya silang pumunta muna doon, 7. Inutusan niya silang bantayan kung saan sila pupunta pagdating nila at mag-ingat sa kisame. Iniisip nila kung ano ang mali sa kisame, at nang tumingin sila sa itaas, nagulat sila dahil puno ito ng matutulis na bato. Nagtataka ako kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Sa tuwing humahakbang ang explorer, naririnig niya ang langit-ngit ng bukal sa ibabaw ng dingding at iniisip na ang mga bitag mula sa mga unang araw ng henerasyon ng piitan ay magiging matanda na ngayon. Maaaring magkadugtong ang sahig at ang gatilyo, kaya hiniling niya na bahagyang damikit ang mga ito sa dingding at lumipat.
Lalong nabigla ang mga kawal, dahil hindi makatuwirang marinig niya ang lahat ng iyon, dahil wala silang naririnig na anumang click ang sound habang dumadaan sa dingding. Hinawakan niya ang isang putol na ikinaalarma niya, kaya binuksan niya ito at pinutol ang sinulid gamit ang kanyang punyal. Sa gilid ng pader, nakita niya ang isang pamalo na nakakabit dito at sinira ito ng bato. Alam na niya ngayon na medyo magiging komplikado ito. Sa pinakamalaking lugar ng piitan, palaging may tagabantay ng piitan na nagpoprotekta sa artifact, na siyang puso ng piitan. Bilang isang explorer, hindi isang wizard o warrior, alam niyang ito na ang huling pader na hindi niya masisira. Nagulat siya nang biglang sumulpat ang sundalo mula sa pader na iyon, nagtatanong tungkol sa lugar. Sumigaw siya na umabant sa harapan ng puwersa hanggang sa makarating sila sa kanilang target at inutusan silang bumuo ng forward defense formation. Tinanong niya ang pangunahing pinuno kung paano nila tinawag ang tagabantay ng piitan, ngunit ito ay medyo simple, dahil kailangan nilang bigyan ito ng isang senadoryas. Inihagis niya ang bato, at isang malakas na hangin ang umihip sa pinto, na nagtutulak sa kanila sa likod. Isang halimaw na nagngangalang Tarask ang lumitaw nang wala saan. Laking gulat nila nang makita ito at kinilabutan habang umaatungal, nagbilin sa kanila na huwag matakot at ang harap na hanay ay dapat sumulong. Bumuga ng apoy si Tarask mula sa bibig nito habang hinaharangan ito ng mga sundalo gamit ang kanilang mga kalasag, at inutusan sila ng kanilang mga ulo na huwag hayaang makalusot ito at i-deploy ang shield wall. Lahat sila ay nag-activate ng kanilang skill shielded wall level 6, na nabuo sa 2 o higit pang mga tao at nagbibigay ng paglaban laban sa pisikal at magic na mga hadlang. Inutusan niya ang mamamana sa likurang hanay na puntiryahin ang bibig ng halimaw, at naghanda silang salakayin ito. Ngunit bago nila ito mabaril, ipinaalam nila sa kanilang head ballstock na masyadong matindi ang apoy dahil sa view at pressure ng hangin. Ito ay mahirap na maisahim papawid ng tumpak. Mas malakas ito sa inaakala niya, at wala siyang makita dahil tinutukan lang nila ang bibig nito gamit ang kanilang sentido. Tinawag niya ang explorer at tinanong kung maaari niyang gamitin ang kanyang mga kasanayan upang pantirya ang bibig nito. Laking gulat ni Stitch, dahil hindi pa niya iyon ginamit noon. Ngunit muli niya itong tinanong kung maaari ba siyang maghangad, na ikinagulat ng explorer, dahil hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon. Pero isa siyang class explorer, kaya gusto niya itong subukan. Kaya kinuha niya ang Archfearer at itinutok sa bibig ng halimaw. Inisip niya kung sapat na ba ang sentro, ngunit kailangan niyang umatake bago pa lumaki ang apoy. Ginamit niya ang kanyang animal instinct at binaril ang bibig nito, at nagulat siya sa ginawa niya. Nasugatan ang bibig ni Teresk, kaya tumigil ito sa pagbuga ng apoy. At inutusan ni Ballstock ang sundalo na huwag mawala ang kanilang focus dahil ngayon pa lang ito nagsisimula. Nagulat ang bida nang magsimulang salakayin sila ng halimaw, at nagsimula siyang tumakbo palayo, na iniisip na hindi problema ang apoy. Iyon ay ligaw, kung gaano ito kalakas. Walang saysay ang lahat ng ito sa kanya, at hiniling niya na may gawin sila. Nilusob nilang lahat ito, ngunit walang nakalusot sa kanilang mga atake dahil sa baluti nito, at tinamaan sila ng mga kuko nito. Inutusan sila ni Ballstock na gamitin ang shield bash at ibagsak siya, dahil ito ang kalasag at ang likod nito ay napakatibay kaya mabilis itong bumangon. Inatake ng halimaw ang kalaban, ngunit ginamit nila ang shield bash level 5 skill bago ito gumana. Pinalalakas ng kasanayang ito ang kalasag at iniindayog ito para tanggayan ang kalaban, at may posibilidad na malito mula sa pisikal na pinsala. Inatake ng Ballstock ang bibig nito, at umungal ito. Alam niyang kailangan niya ng isa pang suntok para mahulog ito. Muli nilang ginamit ang shield bash, at nahulog ito sa lupa. Ito ang oras para atakihin ni Gerald ang halimaw, pinugutan ng ulo.
Namangha ang bida nang matamaan niya ito, at tuwang-tuwa ang lahat ng nanalo at napatay nila ito. Sa wakas ay nakuha na nila ang tagabantay ng piitan, na namangha sa kanya dahil sa wakas ay makikita na niya ang mga artifact. Pumasok sila sa loob at papunta na. Nagtanong si Ballstock dahil sinabi niya sa kanila na ang kanyang pangalan ay Stek, na pinatunayan niya. Sa kanilang narinig, hindi siya makakagawa ng kahit isang piitan, kahit na isa siyang class explorer. Tinanong nila siya para sa kumpirmasyon kung ito ay totoo. Walang imak ang bida. Sinabi ni Gerald na wala siyang problema sa mga bitag, kaya kung nabigo siyang makarating sa puso, ipinapalagay niya na maaaring dahil ito sa tagabantay ng piitan. Kung totoo iyon, ipinapalagay niya na maaaring ito ang unang artifact na nakita niya, at pinagtibay niya na totoo ito. Lahat sila ay namangha nang makita ang artifact. Iminungkahi ni Gerald na hawakan ito, dahil first time niya ito. Iniisip niya kung hindi niya akalaing aagawin niya ito at tatakas. Naisip din iyon ni Gerald, pero bilang kapalit, kailangan niyang magbayad gamit ang kanyang leeg kapag nahuli siya. Naalala niya ang kontrata, ayon sa kung saan ang lahat maliban sa artifact sa piitan ay magiging kanya. Kaya kahit wala ito, magkakaroon siya ng magandang tubo. Hindi masakit na tingnan. Iginalaw niya ang kanyang kamay patungo dito, at habang hawak niya ito, napasigaw siya sa sakit, at nagsimulang mapunit ang kanyang balat, na ikinagulat ng lahat. Bumagsak siya sa lupa at sobrang sakit. At humingi ng tawad sa kanya si Gerald dahil dito. Ang mga artifact na ito, ang pinagmumula ng negatibong enerhiya, ay madaling mahuhulog sa kamay ng tao. Tiniyak niya sa kanya na hindi nila malilimutan ang kanyang tulong at pinutol ang kanyang kamay gamit ang kanyang espada. Bamuka ang kanyang kamao, at inutusan niya si Ballstock na tingnan ito. Napatingin siya sa singsing at sinabing tila na alis na ang sumpa na ikinatuwa niya. Utos ni Gerald na maghanda na sila sa pag-alis. Ngunit sa pag-angat niya ng singsing, nakita nila ang mga ugat na lumalabas dito, at pinagdugtong nito ang kamay ng pangunahing tauhan sa kanyang katawan. Nadetect ang high risk, kaya na-activate nito ang skill at automatikong na-recover siya. At nagsimulang mag-generate at mag-transform ang kanyang katawan. Naalarma sila at inatake siya, ngunit dumaan ito sa kanyang katawan. Kaya inutusan ni Ballstock ang mga mamamana na magpaputok. Ngunit ang mga pagsisikap na ito ay hindi gumagana. Iniisip niya kung ito ay isang simbolikong uri at isinumpa ang pangunahing tauhan. Hindi nagtagal ay nabiyak ang lupa. Nagulat sila, dahil hindi kapanipaniwala ang reaksyon na kumuha ng artifact. Natigilan si Ballstock dahil ang bilis ng pagbagsak na ito ay hindi magandang senyales, dahil bumabagsak na rin ang kanilang mga sundalo, at hiniling niya na tumakas si Gerald, bago umalis. Tumingin siya sa kanya at galit na galit, habang nagsusumikap siyang pumunta doon at kunin ito. Pero hindi niya akalain na hindi niya ito makukuha sa pagkakataong ito dahil sa kanya. Gusto pa niyang kunin ang artifact, ngunit hinawakan ni Ballstock ang kanyang kamay at nagmamadaling umalis, sinumpa ang explorer. Pagkatapos umalis, ang pangunahing tauhan ay nag-transform sa kanyang anyo ng tao at naabisuhan na ang artifact Memento Mortem ay kinilala siya bilang isang kasosyo. Nahulog siya sa tubig, na nagdala sa kanya sa isang gilid. Habang hawak niya ang singsing, natauhan siya at umubo ng maraming tubig, iniisip kung nasaan siya. Napakadilim, at ang kanyang katawan ay parang napunit. Iminulat niya ang kanyang mga mata, nakita ang singsing sa kanyang kamay, at nagtaka kung bakit nasa kamay niya ang singsing na ito. Naalala niya na dapat ay namatay na siya. Matapos madaya ni Gerald at mahawakan ang singsing, hindi niya maisip kung paano siya babalik. At pagkatapos ay lumitaw ang balangkas mula sa singsing at sinabi sa kanya na siya nga ay namatay at na siya ang kanyang walang kakayahan na kasosyo. Sa labas ng piitan, natulala si Gerald,
dahil sila lang ang nakaligtas at sinumpa siya. Sinubukan ni Ballstock na pakalmayan siya, ngunit nagalit siya sa kanya habang iniisip niyang tatahimak siya at nagtatanong kung bakit niya ginamit ang scroll. Ipinaliwanag niya na hindi ito isang sitwasyon kung saan ang lahat ay makakalabas ng ligtas. Galit niya itong sinaktan at nag-alala dahil alam na ng kanyang kapatid na siya ang namuno sa sundalo kaya naman ayaw niyang mawala ang sino man sa mga sundalong ito. Naalala niya ang reaksyon matapos hawakan ni Stitch ang singsing at inusisa kung ano iyon nang makita niya kung paano muling nabuhay ang bangkay. Walang ordinaryong artifact, kahit na ang uri ng parasitiko, ang maaaring gumalaw ng abnormal ng ganoon sa pagkamatay ng may-ari nito. Iyon ang unang pagkakataon ni Ballstock na makakita ng ganoong artifact, ngunit inakala nila na maaari itong maging isang independenteng artifact kung hindi ito isang uri ng parasitiko. Wala sa kanila. Ito ay isang maliwanag na symbiotic na uri, ngunit hindi pa narinig ni Ballstock ang tungkol dito. Sinabi ni Gerald na ang mga umiiral na artifact ay karaniwang nauuri sa dalawang uri. Ang pinakakaraniwan ay ang independenteng uri. Ang uri na ito ang may pinakamaraming bilang ng mga umiiral na artifact, at mahusay na ginagamit ng mga user ang mga ito, kaya madaling gamitin ang mga ito bilang mga tool. Sa kabilang banda, ang uri ng parasitiko ay maaaring maging mas malakas, at kapag namatay ang may-ari, ang artifact ay nawasak din. Yan ang dalawang kilalang uri. Ngunit may isa pa, ang uri ng symbiotic, na kakaiba. Sila ang mga artifact na maaaring buhayin ang kanilang mga patay na may-ari, na dapat ay isang muling pagkabuhay na nakita nila sa kanilang sariling mga mata. Naniniwala si Ballstock na gaano man kahalaga ang isang artifact sa gitna ng mga gumuguhong piitan, mahirap paniwalaan na nakaligtas siya doon. Kaya sigurado siyang patay na siya. Naisip ni Gerald na maganda kung totoo iyon. Ngunit kailangan nilang bumalik sa kabisera sa ngayon. Inutusan niya itong ibaba ang tawag. Gusto ko ng sign para kay Stek. 8 lir sa bawat bayan na kanilang madadaanan. At upang panatilihin ito sa mababang bahagi, dahil kung ang bounty ay masyadong mataas, ito ay makakakuha ng pansin. Samantala, ang pangunahing pinuno ay nagtaka kung ano ang dapat niyang gawin. Ngayon at kung nasaan siya ngayon. Inactivate niya ang kanyang animal insight at tiningnan ang singsing, ngunit tumanggi ito, at naglalabas ng enerhiya mula sa artifact. Nagtaka siya kung paano siya tumanggi. At ang kalansay ay lumitaw mula sa artifact at sinabi na iniligtas niya siya gamit ang passive skill ng pag-aayos ng kaluluwa. Higit pa rito, nagawa niya ang mga bagay na ito, at ngayon ang kanyang katawan ay naghihirap mula sa mga istatistika. At nabigla siya at nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin sa lahat ng ito. Galit siyang tumingin sa kanya at nilinaw na ang ibig niyang sabihin ay nawalan siya ng lakas dahil sa kanya. Nagtataka ang bida kung ano siya at bakit naririnig niya ang boses nito sa kanyang ulo. At binibigkas ng artifact ang kanyang pangalan. Memento Mortem. Pagkaraan ng ilang oras, naunawaan ng pangunahing tauhan na ang ibig niyang sabihin ay siya ang artifact na iyon at nagtanong kung ang ibang mga artifact ay may budi na tulad niya. At tumanggi ito. Natutuwa siyang makapag-usap sila. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang mataas na bundok at nagsimulang umakyat dito. Bukod sa pag-revive at pagbabagong buhay, nagtanong siya kung ano pa ang maaari niyang gawin sa artifact na iyon at kung gaano karaming mga natatanging kasanayan ang magagamit nito. Kadalasan ay isang natatanging kasanayan lamang ang nakakabit sa bawat tool, ngunit maaari niyang palitan ang mga ito sa isang makatwirang presyo. Higit pa rito, kung ang kasanayan ay mahalaga, ito ay magiging mas sulit. Sinabi ng mga artifact na kung siya ay karaniwang gumagana, ito ay nasa 40 na posible. Sa sobrang gulat ng bida ay nahulog siya na parang hindi makapaniwala.
Dahil ang bilang ng mga kasanayan o musika na maaaring makuha ng mga tao sa kanilang sarili ay karaniwang 10, kahit na gumamit sila ng isang enchantment, ang limitasyon ay tungkol sa 20. Ngunit sa isang hindi kapani-paniwalang artifact, ang mga kasanayan na maaari niyang gamitin ay napakarami. Napakarami noon. Kaya nag-inquire siya kung may skill ba siya na magagamit niya. Sa kasalukuyan, mayroong isang kasanayan na magagamit niya. Ngunit inubos ng artifact ang lahat ng mana nito para buhayin siya. Kaya gusto nitong magsalita muna habang binabawi nito ang mana. Lumapit siya at tinanong kung ano iyon. Ngunit bago nito sinabi sa kanya ang tungkol sa kasanayan, sinabi sa kanya ng artifact na mayroon siyang 12 oras na natitira bago siya namatay. Nagulat siya, dahil akala niya ay hindi na siya mamamatay ngayon dahil binuhay siyang muli ng artifact, at tinanong niya kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ng mga artifact na maliban kung ito ay mamatay, siya ay mabubuhay, at hindi siya mawawala hanggat siya ay nabubuhay. Ngunit kung walang mana ang artifact, pareho silang mamamatay. Tinanong ni Memento kung naisip niya na maaari siyang bumalik sa buhay ng walang gastos at inutusan siyang lumipat ng mabilis kung gusto niyang mabuhay. Nagmamadali siyang lumabas at tinanong kung bakit hindi agad sinabi nito sa kanya na mamamatay silang dalawa kung wala siyang mana. Ang Memento ay naiiba sa mga tao, dahil hindi niya idiniin ang tungkol sa buhay para sa anumang bagay. Siya ay natutulog ng payapa, ngunit siya ay dumating at binalaan siya. Bigla siyang nagpasya na bigyan siya ng lakas hanggat kailangan niya dahil inaakala niyang nahihirapan siyang mabuhay. Ipinaalala niya sa kanya na dahil lang sa paggising niya sa kanya ay hindi niya ibig sabihin na siya na ang may-ari. Kaya ang nagmamakaawa na umalis ay hindi ang artifact, kundi siya. Sumang-ayon siya at naunawaan ang lahat, at hinimok niya itong sabihin sa kanya kung paano niya ito matutulungan na matanggap ang kanyang mana. Kinailangan nitong gumamit ng curse eating, na siyang kakayahang kumain at sumipsip ng pinagmumulan ng mga sumpa. At mga demonyo laban sa mahihinang halimaw o mga kagamitang sinumpa. Hindi alam ng bida ang tungkol sa sinumpaang kasangkapan ngunit alam niya ang tungkol sa halimaw, kaya nagtatanong siya kung ang kailangan lang niyang gawin ay mahuli ang ilang halimaw. Pinagtibay at pinaalalahanan siya ni Memento na mayroon siyang 11 oras at 56 na minuto na natitira, na ikinagulat niya, at hiniling niya na itigil na niya ang pagmamadali sa kanya. Nagmadali siyang maghanap ng mga halimaw at siguradong maraming halimaw ang dapat na malapit sa piitan. Nais niyang i-activate ang kanyang animal instinct, ngunit ang kanyang mga istatistika ay mababa, kaya kailangan niyang hanapin ito mismo. Tumingin siya sa paligid para sa mga bakas, natagpuan ang mga bakas ng paa, at natitiyak niyang baka mga yapot ng halimaw ang mga iyon. May mga marka rin sa malapit, at nakaramdam siya ng kakaibang baho at sigurado siyang baho ng bangkay iyon. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng isang dakilang lobo na kumakain ng laman ng bangkay. At natuwa siya, dahil nakakita siya ng isang halimaw at nagtanong tungkol sa tagal hanggang sa epektibo ang parusa. Mayroon siyang 1 minuto at 30 segundo, na hindi inaasahang maikli. Ipinaliwanag ni Memento na bumababa ang mga istatistika kapag walang mana, na isang uri ng labis na karga. Kaya kung mas malakas ang kasanayan, mas mataas ang parusa. Natutuwa ang bida dahil maganda ang timing. Tsaka isa lang naman. Higit sa isa ang mahirap harapin, na kung saan ay ang kanilang swerte. Naka-recover na siya, na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam, at tinanong niya si Memento kung mayroon siyang kakayahan sa pag-atake. May isang kasanayan ang Memento, air bullet na nagpaputok ng air compressed bullet sa mataas na bilis at nagpapataas ng bilis ng pag-atake. Elemental magic ito na ginagamit ng isang battle wizard, kaya naisip niya kung gaano karaming mga bala ang maaari nitong barilin. Maaari itong magpaputok ng isang bala, at naalala niya rin ito. Kaya nagpasya siyang mag-focus. Dahil sa ganito,
Wala silang ibang nagawa kundi ang tunguhin ng mabuti ang puso o baga. Kung tama nilang hampasin ang alinman sa kanila, dapat itong mawalan ng malay, at pagkatapos nito, maaari na lang nilang patayin ito at mabawi ang mana. Kaya't naghanda siya at inutusan ang artifact na huwag barilin hanggat hindi niya sinasabi, dahil isa lang ang bala nila. Napangisi si Momento dito at nakitang bigo siya. Hindi na hinintay ang utos niya, nagpaputok ito ng mga air bullet na gumawa ng malaking butas sa katawan ng halimaw, na ikinagulat niya, dahil tinawag niya itong air bullet. Sigurado siyang elemental magic lang iyon. Kaya anong uri ng kapangyarihan ito? Isa pa, inutusan niya itong barilin kapag handa na siya, ngunit hindi siya nakinig. Sinabi ni Memento na hindi lang siya isang magic ornament na gumagamit ng mga palpak na kasanayan. Higit pa rito, naisip niyang mas mabuting barilin na lang nang nakatikom ang bibig ni Stek kaysa mag-alinlangan na matakot. Naisip ng bida na hindi nila ito dapat pag-usapan at iginalaw ang kanyang kamay patungo sa bangkay ng halimaw, at pinaandar nito ang kakayahan nito, sumpa sa pagkain. Samantala, sa presensya ng maharlikang pamilya ng Venetian, mayroong 3 prinsipe sa ilalim ni Haring Bodires. Ang una ay si Raphael, ang pangalawa ay si Alfred, at ang pangatlo ay si Gerald. Si Rapors, bilang panganay na prinsipe, ay natural na inuuna upang magtagumpay sa trono. Salamat po sa panonood.